Mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Netherlands. Ayun. So mga kababayan, ito na. Actually, gusto kong reaksyonan ngayon mga kababayan, itong sinabi ni Attorney Larry Gadon na kung saan sabi nga niya kung mabait lang si Digong kay PBBM, edi sana ngayon hindi papayagan, hindi hahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na makipag-coordinate si BBM sa Interpol kasi actually hindi naman tayo miyembro ng ICC, so wala ng jurisdiction ng ICC. Ngunit ang problema lang, ang ICC ay transfer or pinasa sa Interpol ang warrant para hulihin si Digong. So ngayon, mga kababayan, gusto kong ipakita sa inyo yung patungkol sa sinabi ni Attorney Larry Gadon patungkol nga kay Digong. Kung nagpakabait lang, ano ba ibig sabihin ng nagpakabait? Actually, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, kung actually hindi naman tayo bulag, hindi naman tayo bingi, hindi naman tayo bungol, kung ano ang ginawa ni Digong kay PBBM. Ikaw ba naman sabihan na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag pa rin ngayon. Putang inang yan. Oh, araw-araw na lang droga, araw-araw na lang addict si BBM, bangag, nagkukukin. Actually, lahat ng mga DDS, yan ang sinasabi nila. Tapos ngayon, mga kababayan, expected na mga DDS na tanggihan ni BBM itong warrant of arrest ni Duterte. Kung kayo ba naman ang nasa sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, gagawin nyo pa ba ang tanggihan, ang warrant of arrest? Pagkatapos na presidente ka sa Pilipinas, ginagalang ka sa buong mundo, ama ka ng bansa, leader ka ng bansa, tapos sasabihin kang adik, sasabihin kang bangak, babastusin ka. So ano yung nasa pakiramdam mo? Ano ang sasabihin mo? Anong maging reaksyon mo? Inaapak-apakan ka na, tatanggapin mo na lang, pinalo ka na, binuhusan ka na ng tubig. Ngingiti ka lang, hindi naman po siguro ganon. So ito na nga yung consequences ng paninira ni Digong kay BBM at sinasabihan pa nga ni Digong na weak leader daw. So ito, pakinggan nyo si Larry Gadon. Formally, mga ganyan, no? Billion-billion kasi ang napunta sa kanila eh. So, at the time, hindi pa na-issue yung warrant. But on Friday evening, na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping. Okay. And through the Interpol. So, Parang hindi pwede. parang you know why? Because China cannot also afford to displease Europe, the European Union. Because the biggest trading partner of China is Europe. That's true. And the biggest investors in China are European companies. If you will go to China, you will see that in all the cities of China, ang mga tumatakbong kotse doon, Volkswagen, Mercedes-Benz, yung Opel, Puro European. puro European. So when I was there, when I was touring several cities in China, I asked one of my hosts, why are you buying European cars? Alam mo, sagot nila sa akin? Sagot nila, we are loyal to European companies because they were the first companies who invested in China. They gave us jobs. They uplifted our economy. ICC at saka yung So malalim talaga. Malalim yan. Na hindi. So again, kaya sinasabi mo bobo sila. Hindi nila alam yan eh. Hindi nila nakikita. Okay, let's talk about something DNA. Meron kami ditong di nyo alam. Okay? If there are three things, Rico, na you want our viewers to know about you, what are the three things na hindi nila alam kay Larry Gadon? What? I sing professionally, just like you. Oh, yeah. If you were to sing now, what will you sing? Nang may kapal. Ayun. Sige, tuloy. Bawat pagkakataon, ang ibigin ay ikaw. First sila sa lahat. Maglilingkod ako sa bayan, pero yung mga anak ko, pinapabayaan ko. That's true. That's true. That's hypocrisy. That's true. Hindi mo nga maalagaan yung anak mo, gusto mo pang alagaan yung bayan. Ano ka kasi, raulo ka. Diba?
You know, maganda, pare. You have this certain, pare, we have this thing for you, yung Marcos sapagkat napakaganda ng kanyang adhikain at intensyon para sa bayan at gusto niya talagang maging maayos at matiwasay at maging maunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya samahan niyo po kami at basbasan niyo ang aming ginagawa sa gobyerno. Maraming salamat. All right. There you go. Secretary Larry Amagadan. Ito nga. Kaya itong VP sa Now, short, now na yung guilty as the Oh, father. just as, Araw-araw, ano, no? well, actually, Di ba? What can you say to that? Rodrigo Duterte could have been saved from being arrested by the ICC kung naging mabuti lang siya kay BBM. Tama. Kasi ang pwede naman gawin ng administrasyon noon, this was my suggestion kasuhan natin ng ibang kaso, ng murder din, na premeditated murder, etc., etc., yung wala ring bail. For him to be tried here. Yes, in the for him to be Philippines. tried there. So that when we acquire jurisdiction over his person, then he cannot be brought out. Yes. Kasi sasabihin natin, meron siya Tama na mo, pananagutan there's dito an existing ano. Hindi, ikulong natin sa veterans doon sa presidential suite. Kung umaga, mag-golf siya doon, mag-swimming siya doon, o pasyal-pasyal siya doon. O kaya, magpaalam siya, magpapacheck up, dadalhin sa St. Luke's, tapos mamasyal siya sa mall. Or kaya, pwede naman na ma-house arrest siya sa Davao, doon sa kanyang farm. Or pwede niyang hiramin yung farm ni Erap. No, napakaganda doon sa O Tanay. yung wheelchair daw. Kasi merong presidential wheelchair daw. Oo, yun. Sino din yata galing yung joke na yan? This actually, Diba? Mga kababayan, narinig nyo, sabi ni Larry Gadon, kung nagpakabait lang si Digong kay PBBM, yun yung gagawin. Para hindi, halimbawa, kung sakasakali, papasok dito ang Interpol, nakipagkaugnayan ng ICC sa Interpol at dadamputin na si Digong, dadalhin sa Netherlands. Hindi madamput-damput si Digong kasi halimbawa kinasuhan na nga siya, nakulong na siya. Nakulong siya sa Pilipinas, naka-house arrest siya or di kaya yung sabi nga mamasyal siya kung saan-saan. House arrest, ganyan-ganyan. Ang problema lang kasi matapang, no? Matigas si Digong. Di ba? Pinanindigan yung kayabangan. Kung naging mabuti lang si Digong kay PBBM, di sana hindi mapunta sa ganyan. Hindi mapunta sa madalhin siya sa ICC. Di ba? Tapos pag dinala siya sa ICC, di ngayon mamamatay siya doon. Bakit? Sinong tutulong sa kanya doon? Sinong mag-assist sa kanya? Buhay niya siya, sarili niya doon. Tain niya, hugas niya, ihi niya, bangon niya. Paano kung bigla siyang atakihin habang tulog? Pagpunta ng warden, tigas na siya. Hindi siya abutan ng taon doon. Kaya sabi nga ni Larry Gadon, kung nagpakabait lang sana siya kay PBBM, hindi siya mapunta sa ICC. Kung sakali man na pakinggan ni PBBM ang panawagan nila Trillanes at ni Dilema, di ikulong siya sa Pilipinas pa rin. Di ba? Hindi siya mapunta sa malayo. At least, pwede siyang mag-house arrest. Parang aruyo-aruyo lang ang dating. So, yun po yung reaksyon ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan. So, yun naman po. Hindi ko na masyadong habaan. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.